Mataas ba ang sugar At mo? ang problema, Kanin, ang paborito mong pagkain. yung tipong parang lagi kang nasa mang inasal. Only rice pa. Rice pa more. Paabot ng kanin please. Kaya may ituturo ako sa'yo. Alam mo ba na ang lamig na kanin ay mas mababa ang sugar kumpara sa mga bagong luto? Paborito ko rin ng kanin. Para din akong bardagul kung kumain ng kanin. Kaya umisip ako ng paraan kung paano ko ma-enjoy ang kanin nang hindi makakaapekto sa blood sugar ko. At ang una kong natutunan ay yung paglagay suka sa pagsaing ng kanin. Nakakababa na ng sugar. Nakakabawas pa ng timbang, pero hindi lumalasa yung asim sa kanin. At hindi madaling mapanis ang kanin nyo. 2 kutsarang suka sa kada 3 gatang na kanin ang nilalagay ko. Pagkaluto ng kanin, hindi agad ako kumakain. Pinapalamig ko muna yung kanin. Pag malamig na, at saka ko inilalagay sa ref. At yun ang kakainin ko kinabukasan. Oo, tama ang dinig mo. Kinabukasan pa. Mas matagal kasi na lumamig ang kanin sa ref, mas bumababa ang sugar level nito. Pagkagising ko kinabukasan, at saka ko iniinit yung kanin, iniinit ko sa konting tubig na may mantika. Para madaling lumambot yung kanin. At yung mantika naman, kasi gusto ko parang medyo malutong na konti. At alam mo ba na importante kasi ang mantika sa katawan natin. Pero hindi yung kung ano-anong mantika. Coconut oil ang ginagamit dahil masustansya ang coconut oil. Hindi na ako naglalagay ng kahit ano. Tubig at mantika lang. At isinasabay ko na sa init yung ulam para naman tipid sa kuryente. At syempre, tipid din sa oras. Pati na rin sa hugasin. Praktikal, di ba?